Breaking news! Nasaan na nga ba si Ombudsman Boying Remulla? Kasunod ng kapansin-pansing ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Remulla. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan, lalo't kilala si Remulla bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam, at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang espekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ang siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Remulla at kumusta ang kanyang kalagayan? Nasaan si Ombudsman Boying Remulla? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Remulla. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan. Lalo't kilala si Remulla bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang spekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ay siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Remulla at kumusta ang kanyang kalagayan? Okay. So, pangatlong araw na ito ata na yun ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Remulla? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabihin lang na walang katotohanan, walang nangyari sa ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila. Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Ombudsman Remulla 2 years ago na ba yun? Kasi nga ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos sinabayan pa ng sakit na cancer. Was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung. Kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary Junbic, na
panata daw ni Ombudsman Remulla na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong mag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya, bakit biglang tumahimik? Kapansin-pansin talaga dahil mahilig siya sa media. Tingnan niyo yung scope, mahilig siyang mag-scope. Yung warrant of arrest ni Senator Bato. Wala pang official warrant of arrest, nagsabi na siya. Scope nga mahilig. Style daw niya yun, naka-scope siya. So ngayon, wala pa namang official as of now. Ilang buwan na, magtatatlong buwan nata. Tapos si Senator Bato napilitan tuloy nagtago. Although paminsan-minsan nagpaparamdam din, nagbigay nga siya ng Christmas, New Year's message. So nandyan pa rin siya. Kailang mabuti na lang yung nag-iingat kasi baka mamaya matotoo na nandyan na yung warrant of arrest. Mahirap nang maging matulad siya ulit kay Tatay Digong. Although very clear na ang guidance ng Supreme Court na dapat idadaan sa korte. Kasi ang extradition is a judicial function, not executive. Kaya lang walang assurance. Baka mamaya another kidnapping ang mangyari, paglabas ng warrant of arrest, diretso dakip kay Senator Bato at dalhin na siya sa ICC sa The Hague, Netherlands. So mahirap naman yung mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kailang ito na yung nababasa kong post na baka pag malaman ng taong bayan yung totoong nangyari sa kanya, baka takot sila na matulad siya kay Congressman Acop na pagpanaw ni Congressman Acop, biglaan yun pagpanaw, imbes na makiramay ang taong bayan, lalong natuwa. Grabe, first time in history sa Philippine politics na may pumanaw na kongresista na natuwa ang mga tao at natuwa doon sa birthday wish ni Cara David. So ano ba ito? Gumagana na ba ang tuloy-tuloy ang paggana ng birthday wish ni Cara David? I don't know. Mahirap ngang mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya lang, for the sake of transparency, pwede ba magsalita na ang Office of the Ombudsman para matigil na ang ganitong spekulasyon? Nasaan? He is a public figure. He is being paid by taxpayers' money. So karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyari sa kanya. Nandyan pa ba siya? Mas maganda. Nandyan siya at nasa magandang kalagayan, mas maganda. Basta matigil na sana itong mga spekulasyon kung ano bang nangyari, ano bang totoong kalagayan ng ating ombudsman. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.